natin kalimutan na bago mag-start ang elections, presidential elections, si Win Gatchalian nag-a-apply bilang Vice President ni Sara Duterte kung sakaling tumakbo ito sa pagka-president. Dahil dito sa mga nagaganap dyan sa Senado, lumutang ulit yung mga issues ni Natulfo, yung magkapatid, yung mga allegations of kabit, allegations of second families, allegations on citizenship issues. Lumutang ang kay Win Gatchalian ulit. Kasi si Win Gatchalian, yung tatay niya was a naturalized Chinese. Yung tatay niya is effectively a Chinese citizen and was naturalized in 1974. Now, Win Gatchalian, allegedly, hindi ko natingnan talaga ng masyado, allegedly, Win Gatchalian was born in 1972. Remember, in 1972, the constitution that was applicable to that year was the 1935 Constitution. Again, I'm not a legal expert. Ito lang nabasa ko, no? Yung 1973 Constitution, a year after, ipinanganak si Win Gatchalian. Sa 1935 Constitution daw, allegedly, no, according to lawyer friends of mine, ang sabi daw doon, kahit naturalized Filipino ka pa, na Chinese, kung anong citizenship ng tatay mo, siyang magiging citizenship ng anak mo. Meaning to say, Chinese. When the year Win Gatchalian was born, he is effectively a Chinese citizen and was probably naturalized somewhere. And our constitution now prohibits naturalized Filipinos from running, I think, Senate and above. Good morning, everyone. Bumati muna kayo dyan. Ayusin natin ang ating Magandang Webes po ng umaga sa lahat. Kayong AB, good morning. Pam, good morning. Good morning, Pam. Good morning, Marlon. Maayong bungkag, sugbo, maayong buntag sa akong mga kaigsoonang Bisaya, sa Kabisayan o sa Mindanao. Webes na nga naman pala ulit, Marlon. Ang bilis niyan. Parang kailan lang dinidinig natin ang BRC version ng isang Erwin Tulfo. At ngayon nga, pupunta tayo sa araw na hinihintay natin, tuloy ba ang BRC ni Senator Marcoleta? Yun ang tanong. Yan. Parang kailan lang. Ikaw Pero ba yung tanong nakamonitor? ko- Kuyang, ikaw ba may sabi, Kuyang, na mukhang hindi tuloy? Kasi nasabi Meron ni Senator Dante sa Net25. Tama ba yun? Yes, no, may nag-comment sa post ko at ang sabi niya, parang kahapon or 2 days ago sa programa ni Senator Dante na Saganang Mamamayan sa Net25, sa panghuling bahagi daw, nagsabi daw, no, this is according to a reader na nag-comment, na sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw itutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing ngayon out of respect doon sa mga biktima sa Lindol dito sa Mindanao nga, no, at baka meron silang urgent ano din, no, to offer help or kung ano ba. So baka totoo, no. We just would like to ask people here sa ating audience kung narinig nila at nakita nila yung sabi ni Senator Dante. Parang Kung totoo yun, no, nabanggit na rin Sige pa, ikaw pa. parang nabanggit na rin, nabasa ko sa comment, no, nabanggit na rin daw ni Kong Mike na hindi nga yata tuloy. Nabasa ko somewhere, hanapin ko lang. Yes, Marlon, you were saying Kung totoo yung dakila at kapuri-puri yun, no, yung purpose nila. Kailang sa atin kasi, sa akin syempre kinikilala natin yung kagustuhan ng may hawak ng komite bilang mga mambabatas at mga inaasahan natin. Lalo at kinikilala nila yung pakikidalamhati sa mga kababayan natin na biktima ng lindol. Pero sa akin, nag-aalala lang ako. Kasi lalo patuloy yung paglabas ng impormasyon ng isang Joel Villanueva, sumama na sa minority block. O kinasa sa block nila Tito Sen and Pingnak. So nag-aalala lang ako, baka bukas makalawa, mabulaga tayo pag nagkaroon ng change leadership sa Senado at biglang-bigla mabasag ulit yung kayata ng Marcoleta tandem sa Blue Ribbon Group. dahil ba yung takot mo, Marlon, na kapag nabuo na yung pangarap ni Win Gatchalian na siya yung mayorya, hindi na ito madinig ng tama at patas? Posible pa. Kung mapapansin natin, ang unang-unang may hawak ng Blue Ribbon Committee si Senator Dante Marcoleta.
Tapos, nung naging Senate President, si Tito Soto, biglang-biglang pinalitan siya ni Senator Ping Lacson. Tama, no? At I agree, no? Although ako, I am agnostic to the decision of the good Senator Marcoleta, meron pa rin tayong pangamba, no? Na dapat sana, no? Because the momentum is already there. Tapos yung mga tao, bitin na bitin. Imagine, 7,000 views lang yung ginawa nilang consultative meeting ni Erwin Tulfo. 263 plus views yung kay Attorney Baligod na press con doon sa opisina ni Senator Robin, no. So ibig sabihin ang public interest talaga ay nandoon sa Brave 18, lalong-lalo na nung sinabi ni Attorney Baligod na meron na silang isinumite na karagdagang 14 na pangalan, no, on top of the 18 na nagsalita na nga, no. At sabi pa doon is may mga bagong ebidensya, may mga bagong narration, first-hand experience nila. So yung tao ngayon ay nag-aabang, no? Again, with all due respect to the victims of the quake in Mindanao, dapat talaga na pagtutukan ito ng pansin ng gobyerno. And the legislative part of government should also be there, no? On their part sa pagtulong nila sa pamamagitan nga ng mga panukalang batas or resolution or whatever. So, but the problem is, Marlon and Pam, the Senate leadership should be resolved first because they cannot convene as a legislative body kasi naka-recess sila. Diba? The only part of the Senate that can legally work are the committees, not the plenary. Paano ngayon yan nila i-resolve? Okay, Kuya. Kuyang, I have 2 points, no? First one, yung sa sinabi mo, I will have to agree na priority, yes, nakikiramay tayo sa nangyari sa Mindanao, but priority din itong flood control project na to. Kasi ano yung laging sinasabi ni Attorney Vic dati, the alpha and omega of corruption is the budget. Diba? Budget din to, makikita din natin kung gaano kadami ang buhos ng budget dyan sa mga nasalanta sa Mindanao. If we address this issue sa flood control, it is addressing the issues of the budget na paparating na naman, papapasok na naman. In 2 months time, nasa budget season na naman sila. Actually, nasa budget season na yan. Gumagawa na ng national expenditure ang executive. Nandyan na ulit yung mga worries natin ng insertion. So, it's like hindi siya dapat ihinto dahil priority din siya. Kung may Team A, B, C naman kayo, why not send Team B representing your office to the place of damage diyan sa Mindanao. And then you as Team A, ituloy mo yung dapat na naririnig din naman ng tao. Parang pamilya yan. Halimbawa, si ate nagkasakit. Hindi mo naman pwedeng sabihin kay, uy bunso, hindi mo na kita papakainin, I will not attend to your needs kasi dun muna tayo kay ate. Hindi pwedeng ganun. Because ito sakit ng isang parte ng katawan, which is the flood control corruption, sakit ng buong lipunan yan. Dahil 10 buwan nyo na kaming hindi binibigyan ng sagot tungkol dyan. Diba? Kaya the constitutional question still remains, no? Dahil nga, for example, I read somewhere na nagpadala ang Gatchalian Block ng notice of preliminary conference for the VP Sara impeachment trial scheduled on the 18th. Yung unang pinadala ni Senator Alan Peter Cayetano, no, after the convening of the impeachment trial court. Remember, nag-convene na ang impeachment trial court. Senate and presiding officer si Alan Peter Cayetano. Yeah. By that organization, no, legally constituted, constitutionally constituted na yung impeachment trial with Alan Peter as the presiding officer, nagpadala na ng mga notice. Bakit ngayon nagpadala na naman ng notice, no, si Win Gatchalian, who has not convened the impeachment trial court and is not acting as the presiding officer? He may be an acting Senate President, but the impeachment trial court is a whole different story. So sino ngayon ang susundin
ng defense team ni VP Sara. Ang Para halimbawa, itong, 15 para kang... itong usurpation of authority, kuyang, no? Tama ka. Ano? Bakit maglalabas ka ng ganyang klaseng kautusan, Win Gatchalian? Unang-una, hindi naman ikaw ang presiding officer kasi hindi pa nagko-convene ang Senado o ang impeachment court para ikaw ang kilalanin bilang presiding officer. Because Win Gatchalian here is the willing idiot para lang makapanggulo. Because ito yung kailangan nila, yung gulo. Ayaw nila ng kaayusan because the kaayusan will give answers to all our questions kung sino ang dapat managot dito sa flood control scams na to or flood control corruption na ito. Tatandaan natin ha, yung nag-convene ng impeachment court na yan, base ito sa numero na 24. Ha? Diyan yung panahon na lumabas si Senator Bato de la Rosa para mabuo at makuha yung lideratong meron tayo ngayon na constitutional base sa 24 na pangalan o mayorya ng Senado. This one, si Win Gatchalian, alam mo, I do not know, I did not peg Win Gatchalian as this type of person na magiging willing player para manggulo. And this is what is exactly he is doing. Huwag nating kalimutan na bago mag-start ang 2022 elections, this is presidential elections, si Win Gatchalian nag-a-apply bilang Vice President ni Sara Duterte kung sakaling tumakbo ito sa pagka-presidente. Alin, ma'am? No, go ahead, sorry. Oo. Na ang tingin ni Win Gatchalian, nung panahon na yun, si VP Sara hinog na para maging presidente ng Pilipinas. At dahil alam niya ang popularity noon pa lang ni VP Sara, gusto nang sumakay, umangkas ni Win Gatchalian dahil pinapangarap niya maging vice president. Tapos ngayon, itong aplikante sa pagiging running mate kunwari ni VP Sara noong 2022, siya pa ang may gana para sabutayin at pasagin yung sagrado na sanang Blue Ribbon Committee Flood Control Scandal hearing. And then two more issues, no? Unang-una, nabasa ko at na-post ko nga ito, na yung House prosecutors, no, doon sa impeachment trial are seeking clarification on the nature of the pre-trial conference. Kasi ang sinasabi daw, ewan ko kung sinong nagsabi, yung Cayetano ba o yung Gatchalian ba na grupo, closed door daw yung pre-trial conference. Di ba? I'm pretty sure ang Gatchalian block yan. Because the Cayetano block, no, walang tinatago yan sila eh. So that's one point. The second point is this, and this is very important. Dahil dito sa mga nagaganap dyan sa Senado, lumutang ulit yung mga issues ni Natulfo, yung magkapatid, yung mga allegations of kabit, allegations of second families, allegations on citizenship issues. Lumutang ang kay Win Gatchalian ulit. Kasi si Win Gatchalian, yung tatay niya was a naturalized Chinese. Yung tatay niya is effectively a Chinese citizen and was naturalized in 1974. Now, Win Gatchalian, allegedly, hindi ko natingnan talaga ng masyado, allegedly, Win Gatchalian was born in 1972. Remember, in 1972, the constitution that was applicable to that year was the 1935 Constitution. Again, I'm not a legal expert, ito lang nabasa ko, no? Yung 1973 Constitution, a year after, ipinanganak si Win Gatchalian. Sa 1935 Constitution daw, allegedly, no, according to lawyer friends of mine, ang sabi daw doon, kahit naturalized Filipino ka pa, na Chinese, kung anong citizenship ng tatay mo, siyang magiging citizenship ng anak mo. Meaning to say, Chinese. When the year Win Gatchalian was born, he is effectively a Chinese citizen and was probably naturalized somewhere. And our Constitution now prohibits naturalized Filipinos from running, I think, Senate and above. 1976, pinanganak si Win Gatchalian. Dapat natural born.
So, ang daming ang daming mga skeletons in the closet na naglalabasan dahil lang binababoy ninyo yung mga tao may hawak ng katotohanan. Iba ang Kung 19 Pilipino. 1976, so he's just 49 years old? Not 49. Yata, April 6, 1946. Yun ang sabi ni Google. 19? 1976. 76. Well, at that time, pwede mong baguhin yung 1974. April 6, 1974. Sorry. April 6, 1974. Oh. Okay, so I don't know if, so applicable yung 1973 Constitution when he was born. Oh. Ito Yung na. 19, So yun dapat tingnan din. Oh. Yun nga sinasabi ko, ang daming lumalabas na na mga baho na matagal na nilang tinago, iningatan sa isang pagkakamali na ang impact ng pagkakamaling yun kabusalan ng katotohanan. Talagang ang Pinoy kapag nag-imbestiga, no, parang babaeng nagseselos. Kakalkalin lahat. Ganun ka ba, Pam? Sabi sa inyo binlock nga ako, binigay ko yung pangalan sa inyo para screenshot nyo lagi sa akin, di ba, kung anong status. Pero nakakatuwa rito, Pama. Nakakatuwa rito. Remember, kung paano umepal ang isang Win Gatchalian kay Alice Go. Yun pala, pati ikaw, may may tinatagong ganyan klaseng issue sa katawan, di ba? Yun. Oo. Tapos, tingnan mo ngayon. Imagine, a Melvin Matibag of NBI now being entertained by the Gatchalian bloc as the overseer of the security of the Senate of the Philippines. Wow, Matibag. Galing mo, pare. Wag ganon because at the end of the day, he is the hero of his wife. Di ba? I come home to you. Tigilan nyo nga kami. Parang gigigil kami sa inyo. Ibigay nyo na lang yung mga totoong sagot sa aming mga totoong tanong at mga valid na hinaing. Wag nyo kaming pagkaitan ng mga sagot dito sa kayo rin naman bilang mamamayan ng bansang ito apektado. Di ba? Ang problema sa inyo. Kuyang Ibig, may iba ako. Napanood nyo na ba yung latest na statement o blog ni Franco Mabanta sa PGMM, di ba? Hindi pa, but before we discuss that, no, Marlon and Pam at sa mga audience natin, we were supposed to bring in Attorney Levy Baligod ngayong araw na ito kung walang hearing, no? At it seems na hindi nga tuloy yung hearing, but apparently Attorney Baligod is in a meeting at sinabi niya pwede ba daw na bukas na siya umakyat, no, bukas na siya walang sumampas. problema. Walang problema, Attorney Levy. Attorney Levy, walang problema yan, no? Tomorrow. Oo. Thank you. Okay, what is this vlog, Marlon? Ano sabi Ang doon? vlog ni Franco Mabanta, ang title niya, double check lang natin. It's all about Martin Romualdez. It's all about Martin Romualdez at doon pinapakita niya na yung ginawa sa kanya, hindi siya titigil para maibunyag pa yung iba pang mga issue laban sa dating speaker ng Canada na si Martin Romualdez. But Franco Mabanta has a lot of explaining and credibility build up to do. Yeah. So hindi alam mo 'yon, yung nag-akusa ka dapat patunayan mo. Hindi lang yung puro sabi at hindi lang yung isang documentary na alam na ng marami na kagaya ng ginawa nila. Ang title niya ay A Love Letter to Ferdinand Martin Romualdez by Franco Mabanta. Anyway, siguro pag-usapan natin to sa susunod kasi mas maganda pag-usapan natin to kung parehas nyo na panood. Kasi kung ako tatanungin nyo, initial pa lang to, ang talagang pinapa-insist niya o pinapaalam niya sa tao na ang mastermind o punot dulo ng corruption sa gobyerno ay walang iba kundi si Martin Romualdez lang. Nililigtas niya rito ang Bongbong Marcos. Kaya nga budol yan. Kaya ito yung problema ko sa mga tao, no?
whether it's Franco Mabanta, whether it's the Pinklawan, whether loyalista yan, no? Pag dinidiin mo lang si Martin Romualdez, no? With all the evidence available to us publicly, either officially or unofficially or officially in the BRC hearings, that points to Bongbong Marcos as part of this conspiracy. Tapos ang ididiin mo, paulit-ulit, is Martin Romualdez, duga talaga ako sa'yo. Yeah. True. Tama. True. Tama. Kailangan mo pang ipaliwanag yung sarili mo bakit nandun ka sa eksena na merong pera at merong kang tatanggapin supposedly na hindi mo bakit may maleta, bakit hanggang ngayon hindi mo maipaliwanag ang sarili mo. At yung anlaki ng akusasyon sa'yo, pero nanahimik bigla yung issue mo. I don't think kailangan, or gusto naman siguro niya mapaniwalaan siya, pero I need a lot of convincing na kailangan mapaniwalaan ka. Nobody will be convinced, Pam. Nobody, as in nobody, even those who refuse to admit, they are already convinced because of all the evidence available to us that Bongbong Marcos is part of this conspiracy. He may not be one single mastermind, but they collectively are the masterminds. Ito, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, and Zaldico, and probably one of the Senate presidents and the BICAM chairs during the 2023, 24, 25 GAA. and then at least mention Bongbong. Mention Bongbong. You don't do the endearment na because Tito Bongbong is this and that. Binanggit naman niya. Binanggit niya na maliban sa isang kliyente, kaibigan niya, ang Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos. Pero, nung banggitin niya, nakiusap siya na sana raw, gumawa sila ng aksyon para ipakulong ang pinsan na si Martin Romualdez. Hindi niya binanggit para sabihin na magkakasabwat kayong magpinsan. Kaya ako, ang tingin ko rito, all in all, yung personal evaluation ko, mukhang nagagamit itong platform na to bilang propaganda ng Malacanang para ituro lang ang lahat ng punot dulo ng korupsyon kay Martin Romualdez at ililigtas dito yung Lisa Araneta Marcos at Bongbong Marcos. Exactly my point. Then why are we referencing to him as not a credible source of justice, of answers? Kasi yan din naman talagang gusto niya, iligtas niya si Marcos. And we already discussed. Hindi ako nagagalit sa iyo, Marlon, na masyado lang akong specific na bakit hindi mo mabanggit si Bongbong at si Lisa? Bakit kailangan mo makiusap sa kanila na ipakulong si Martin? Bakit hindi niya masabi na kagaya ng galit na meron tayo, nakawatan yung mag-asawa? Di ba? Okay. Sige, kuya, bago ako. Just for context, the bigger picture, okay? Anong sabi ni Diskaya? Meron siyang nirelease na 17 names involved in the kickbacks of not just flood control projects ata eh. Now he has an additional 157. Okay, names. Anong sabi ng mga Brave 18 at ngayon ay magiging Brave 32 na at may reserva pa na 7? Baka daw magtutugma yung mga pangalan at mga deliveries nila ng mga malay-maleta. Pero ito pa, Marlon, mga kababayan ko, you have to remember this, no? I think it was Boying Rimulya or was it Ping Lacson during the Blue Ribbon Committee hearing, ang estimated number of people involved in this conspiracy ay nasa 2,000. 2,000 personalities daw ang involved, kaya nahihirapan sila daw. Yun ang sabi. Do you really think out of the 2,000 individuals involved, including legislators, including DPWH, COA, and all the other employees of agencies, including senators, congressmen, and everybody else, do you really think, contractors, yeah. Do you really think na hanggang kay Martin lang yan, yung 2,000 na yan, at wala si Bongbong Marcos? Kaya nga, bakit maniniwala tayo kay Franco? There you go. Actually, ako naman, ang purpose ko rito, kaya binanggit ko. Unang-una, marami tiyak magtatanong din sa atin, subscriber ko, ano take namin. Ang purpose ko naman dito, para lang ipaliwanag din sa mga kababayan natin,
sa abot din ng nalalaman natin po, sa abot ng pagkakaintindi natin na itong platform na to ay ginagamit lamang para iligtas ang mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos sa pamamagitan ng pagdiin lamang kay Ferdinand Martin Romualdez. That's it. Wala, hindi ko pinagtatanggol si Franco, pero ako lang, at tinitingnan ko rin yung comment section. Marami rin ang umaayon na alam nila na ang dinidiinan lang ng Franco Mabanta ay Martin Romualdez at walang Bongbong Marcos o Lisa Araneta Marcos. And that's it. Because it's a Marcos-funded platform. Sa kanila yan. Tao nila si Franco eh. And why, let's not even discuss it anymore because PGMN right now is trying to recover from the shithole na nakanalan nila. Yun lang naman yun. But then of course, Okay. Ito, babalikan natin yung diskusyon natin. So many live streams ago, so many posts months ago. Sino ang pinakamalaking tao na dapat ilaglag ni Bongbong Marcos to save himself? Si Saldico ba? Si Chis Escudero ba? Sinong pinakamalaking tao that can somehow absolve or shield BBM from guilt na ilalaglag nila? Walang iba kundi si Martin Romualdez. Diba? So bakit ngayon ina-absuelto mo na kaagad, no? Hindi ko napanood yung vlog, no, but it's as if, no, kasi nga nabasa ko yung post ni Doc Lorraine Badoy, no, calling out Franco Mabanta na pag hindi niya napangalanan si Bongbong Marcos, hindi na siya hindi na siya maniniwala, no? When the Franco Mabanta sting operation was publicized or exploded, Doc Lorraine Badoy was actually the one na defending Franco Mabanta on her posts. At ngayon, siguro doon sa vlog na yon, napanood siguro ni Doc Lorraine Badoy, kaya ganon, na hindi na siya dumidepensa kay Franco ngayon. if you cannot mention the names Lisa and Marcos na may kamay sa lahat ng yayaring ito, kamay at mata at maaring propaganda arm ka nila. Yun lang yun, it's as simple as that. Lalo ngayon, wag natin kalimutan, binabanggit natin dito yung Oplan Save the King. Yung Oplan Save the King, anybody pwede nang ilaglag ng Malacanang, wag lang ang Bongbong Marcos. pero bang Oplan Save the Princess? Because bakit ang ilap-ilap ng kamay kay Amena Pangandaman? No? Meron bang Operation Save the Lolo? Bakit ang ilap-ilap Lolo Locas nyo? Kay mag-alala, malaki paniniwala ko sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tambalang Cayetano at Marcoleta, mapapatawag din yan. Maliban doon sa 14 na bago pang lulutang na sundalo. Pero ang nakakatakot dito, demonyo ang kalaban ni APC at ng grupo ni Senator Marcoleta. And when we say demonyo, lahat ng oras maibalik nila o pekein nila, gagawin o mapabilis nila, gagawin nila. They're hanging by a thread na pwedeng mapigtas dahil sa bigat ng obligasyong gusto nilang i-deliver, o pwedeng mapigtas kasi may demonyong nasa taas na puputulin yan anytime. At pwedeng mapigtas dahil hindi mo binuhusan ng oras at atensyon. Hindi natin sinasabing hindi nila binuhusan ng oras at atensyon. Sinabi naman nila na magbibigay pugay sila sa mga nasalanta ng lindol. Bakit? Hindi ba trahedya din yung pagbaha na anytime within today, tomorrow, or next week, maaaring bumaha na naman. Hindi ba ito natenga na ng 10 buwan para hindi mo tutukan? Ang tagal na natin naghihintay. So, ako naman, I will give Marcoleta and the Cayetano Black the benefit of the doubt, no? Kasi nga, kung nakikita nyo yung preparasyon nila doon sa Senado, grabe yung lockdown kung tawagin nila, 'di ba?
alam naman natin, no, nandyan yung stuntman nila na si Matibag. Andyan yung bang anong tawag dyan kung sa basketball pa, yung playing coach na si John Vic Rimulya na pwede rin magiging best actor, director, writer, producer. So, ibig sabihin, ako, no, sa tingin ko, it's probably due to security reasons at hindi lang nila siguro gustong aminin na because alam mo ha, tayo nga nati-threaten tayo eh. Sila pa kaya? Yung mga 18 at yung karagdagang 14 at si Attorney Baligod. But in any case, tama ka rin, Pam, no, na dapat ito, I hope in the next few days ay mag-hearing din ulit sila kahit wala na doon sa Senado. They can actually just follow the procedures, no. Alam ni Marlon ito kung paano mag-hearing outside the Senate premises, no. Pero Pam, ang gusto ko lang i-emphasize dito, they are hanging by a thread. Totoo 'yun. Kasi they actually feel that the sentiment of the people is already against them. Nakita na 'yan sa -50 ni Bongbong Marcos. Nakita nila 'yan sa mga hearings sa BRC. Tapos ngayon, ang importante diyan is nakikita na rin nila na pag itong 14 ay lalabas, magtutugma yan sa mga pauna ng salaysay ni Diskaya. And it will eventually land again on the doorsteps of Malacanang. Kuya, tama ka, no? Maaaring maliban doon sa bilang pakikidalamhati doon sa mga nabiktima nung lindol sa Mindanao, yung security reason. Saka tama ka, kitang-kita naman yung preparasyon na ginagawa ngayon ng Gatchalian, Soto, Lacson, Black, no? Na para Entulpo, para gawing hindi makapasok yung sino man sa minority bloc ni Senator Ping Lacson. Pero pwede itong gawin sa ibang lugar. At pwede nga hanggat maaari, kung gagawin na sa ibang lugar na to, nagkaroon na rin, ilabas na rin doon yung LED. Hanggat maaari, gawin na to parang isang people's court na yung Pwede. sambayan ng Pilipino mismo. Papapanood ito. Subukan yung sabutayin ang internet connection kung sa buong Pilipinas o sa buong mundo, yung mga kababayan natin dito, patuloy na mag-share sa nalalapit na pagdinig ng Blue Ribbon Control. Pwede. No, dalhin mo sa barangay basketball court, no? Sa Caloocan, di ba? Yung nangyayari sa mga batang Caloocan. Tama 'yan kasi gawin mo siyang community interest, which is already a community interest, but then of course you bring the hearing to the people para meron din kasi ang concern naman diyan pera ng publiko yung winaldas nyo. Gawin nilang one big watch party sa mga barangay nila. Mass media. Tama. Diba? At panawagan na rin ito sa mga local officials na mga dating natalo o yung mga local leaders na nagpapakilala mga Duterte. Dahil come 2028, marami tiyak dyan ang tatakbo. Ang magpapakilala na sila ang ini-endorso ni VP Sara Duterte bilang mayor, kandidato sa pagka-mayor, konsyal. Dapat ngayon pa lang kilalanin natin to, mga kababayan natin sa ating mga bayan, lungsod, probinsya, lalawigan, na dapat ngayon pa lang itong mga local leaders na to, lumabas na kayo ng bahay. Tama yung panawagan ni Mayor Baste Duterte na ipakita nyo na ang suporta ngayon kay Vice President Sara Duterte. Hindi yung sa 2028 pa kayo lalabas at magpapakilala na kayo kunwari ay Duterte at kayo kunwari ang ini-endorso ng mga Duterte. Pangunahan nyo sa inyong komunidad, sa inyong bayan, lungsod, probinsya, lalawigan na ipakita yung ganitong klaseng pagdinig sa ating mga kababayan. In fact, Marlon and Pam, no, kami po sa Maisog Cebu already sent our request, no, when Senator Marcoleta was elected as Senate Subcommittee Chair doon sa Blue Ribbon. Nagpadala na kami ng request to hold a hearing in situ, no, on the location dito sa Cebu, because yung Cebu hindi na-highlight. Ang mga flood control projects dito, no, ay kabahagi doon sa mga nangyaring trahedya.
of Typhoon Tino kung saan maraming nangamatay dahil umapaw at hindi umubra yung mga flood control projects sa Mananga River, no? Sa Kotkot River kung saan may flood control si Joe Plasco, doon sa Mananga River kung saan may flood control si Congressman Ria Golias, kung sa Butuanon River kung saan may flood control si Congresswoman Lollipop Uwano, at alam naman natin yung tatlong yan for two consecutive na beses along with the other congressmen here pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pangalawa, ang number 3 sa top 15 list ni Bongbong Marcos nung expose niya of the biggest contractors, yung QM Builders, na siyang may hawak sa kontrata dyan sa Mananga River. Nasaan na ngayon? Bakit hindi na pinatawag? Bakit wala na ngayon? Wala na eh. Hindi na natin, ilan bang namatay dito sa Cebu? Oh, wala. So we requested now na merong ganito, baka we will send him an official and a formal letter. Kahit hindi man tawagin na hearing, tawagin na lang namin na meeting to bring the message to the Cebuanos. Oh. Kuyang, sorry sa mga kapapasok lang, obviously may mga kapapasok lang dahil maano po yung tanong, kung tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing today, hindi po. Tapos kuyang question, yung request ng Cebu na magkaroon ng hearing dyan, will it not sidetrack the main hearing na pangkalahatan na itong flood control? Because if Cebu will request it, Mindoro can request it. 'Di ba? Kasi meron din silang flood control. Hindi kita kinokontra, but it's just really a question na hindi ba masa-sidetrack yung focus nila sa main and general issue ng flood control corruption. Actually, the discussion can be the main players and it's just to bring it to the people, the example of that flood control scandal na nandito kami ngayon, nagbibideo yan, dyan. And then, naman maghihiring doon sa may Mananga River. Dito naman sa isang proper venue, no? And then ang purpose diyan is for the people to really know, no? At for the people to realize na kabahagi ng kanilang pera ang winaldas ng mga taong ito na indirectly ay naging dahilan ng pagkamatay ng hindi natin malaman ng mga numero, no? But then again, Pam, no? It's just to highlight the messaging na ginawa natin. Wala na diyan sa Senado ang labanan, nasa kalsada na, Pam. It's on the ground. It's on social media. Tama naman yung mga on-site hearings na yan, possible naman because lagi kong iniisip, ano nga ba yung pagkakataon na talagang off-site nilang ginawa yung yung BRC hearing na yan. Tama, ito pala yung KOJC. There you go. No? Sa Davao somewhere ba nila ginawa o Davao. Yung parang yung KOJC siege tsaka yung People's Initiative. Nag-hearing sila doon sa Davao. Tama, People's Initiative din tsaka tong KOJC. Tama. Thank you for making us remember Patatutini. Balikan ko lang yung idea ko yan. Anyway, on-site naman yung pinag-uusapan natin. Remember, pagka may laban sa boxing ang Manny Pacquiao, kabi-kabila sa mga basketball court, sa mga covered court, talaga may mga nag-organize, di ba? Para sa paper trail, di ba? Yung pay-per-view, nung palabas. Bakit hindi gawin ito ng mga local leaders sa ating mga community na mag-organisa kayo ngayon na? Pagka merong Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control, particular na sa pinangungunahan ni Senator Cayetano saka Senator Marcoleta, gawin natin to, mag-organisa tayo sa community para marami pang makaalam ng mga kababayan natin kung gaano na tayo winawalan yan ng administrasyon. Yung hindi nagpa-viewing involved. Hindi, dito natin makikita eh. Kasi naniniwala ako, Pam, 2028, kunyari, tayong tatlo, kandidato tayo dyan sa Cebu, sa isang bayan sa Cebu. Magpapakilala si Kuyang Kitty. Ako, kandidato ni VP Sara, President Sara Duterte. Magpapakilala ako. Lahat yan bibit-bitin ang pangalan Duterte. Sasakay sa popularity. Pero walang ginawang hirap ngayon.
walang ginawang hirap para i-orient, para ipaalam sa mga kababayan, kapitbahay natin, na ganito na kawalangya ang administrasyon ito. I still remember, Pam at Marlon, no? Nung mga kapanahunan ni Manny Pacquiao, kasagsagan ng kanyang pagiging boksingero, no? Na he was the Philippines pride. Kumbaga, pambansang kamao talaga. Alam mo, nung panahon na yon, wala pa yung mga streaming. Meron na, pero hindi maganda yung quality ng mga streaming sa internet. Ang nandun lang is pay-per-view on cable, no? So naka-cable ako noon at naka-pay-per-view din ako, no? So tuwing may laban si Pacquiao, no? 3 days before that, tinatawagan ko na yung mga pinsan ko. Oy, may pay-per-view ako, ha? So ambagan tayo, no? Luto tayo ng kaldereta or balbakwa, sino yung may painom diyan, ganyan. Tapos pag during the fight day na, ay magpuntahan na yan dito. Even an hour, 2 hours before, no, nagluluto na, nag-iinuman na ng, ano, kasi usually it was on a Sunday. Oh, tama. Yeah. So yun. And it's a good idea, Marlon, no? In fact, dito sa amin, sa Maisog, Cebu, no, every time may mga hearing na nagaganap, yung Maisog, Cebu, yung Execom, sina Attorney Irene, ay nagwa-watch party together with Maisog Cebu members doon sa bahay ni Attorney Irene. But Kasi we wala still pa- bring it out. Gusto namin sa HQ, pero alam mo naman yung amin dito is ambagan lang, yung pambayad sa renta sa HQ, wala pa kaming TV doon, wala pa kaming internet connection. So baka doon kay Attorney Irene din siguro magwa-watch party. Pero the idea, Marlon, is there. Tama ka, no? Not just the officials, not just the barangay officials. Yung halimbawa ako, buksan natin Mga party member, local party member, iba't ibang partido. Diba? Iba't ibang, ngayon nyo na ipakita. Ngayon nyo ipakita na talagang maka-Duterte kayo. At hindi nyo lang gagamitin ng Duterte pagdating na ng araw ng eleksyon sa 2020. Oh, you said it yourself, Marlon, kasi you keep saying na kung lilipat kayo ngayon na, again, hindi sa iko-kontra, I'm taking my context from what you said kanina, ha, na kung lilipat kayo ngayon na, because kung gagamitin nyo na kandidato kayo ni Sara Duterte, pero wala kayong hirap ngayon, dapat ngayon nyo na gawin. Ako, I will have to think twice. Kapag sino man yung ngayon palang lilipat at para gamitin si Sara Duterte, hindi rin kita iboboto siguro. Dapat, nung kinuha pa lang si PRRD, nandun ka na sa side ni Sara Duterte. Hindi ka tumawid sa, dito muna ako, tatawid muna ako, mag-iipon muna ako ng makukulimbat ko para meron akong pangampanya sa darating na 2028. And siguro by 2027 or 2026, doon na ako sa mid-year or late of that year, doon ako lilipat kasi nakakuha na ako. Hindi ka through thick and thin, Duterte. Dapat, nung panahon na ipinaglalaban natin yung or kinukontra natin yung People's Initiative na yan, nandun ka na sa Duterte. Katabi ka na ni Duterte. Ibig sabihin, iisa ang layunin ninyo, iisa ang direction ninyo. Then I will just need to revisit yung sinabi ni Kuyang Ibi before, no? Sara Duterte doesn't need the local candidates. Diba? Right. She doesn't need to endorse. She doesn't need to endorse and she doesn't need to be endorsed because Sara Duterte is already the next president of this country. I don't know. She will have to think twice kung kailangan ba niya na meslate siya na senators. I don't know. I also do not know. Tama. O, sige, Pam. Tama ka ron, no? Dapat doon pa na lumabas si PRRD. Pero may mga kababayan din tayo na baka noong mga araw na yun, hindi pa nagsisink in sa kanila. Hindi pa nila na-realize, yung realization nila na, nauubos na pala yung pera natin dahil sa flood control scandal. Pangalawa, tama, hindi kailangan ni VP Sara na mag-endorso ng mga local politicians. Pero, isipin natin, maraming manggagamit na tayo mga kababayan. Higit lalo, maraming manggagamit na politiko at maraming magpleplex dyan, magyayabang at papalitawin nila na kaibigan ko si VP Sara. Yung iba nga, nagpa-picture lang eh. Di ba? Ang laking bagay na sa kanila eh. So hindi may iwasan yun. Tama naman. Tama ka ron, Pam. Pero alam mo yun, iba-iba ng pananaw at iba-iba ng diskarte ang mga hunyang politiko sa atin. But we should not encourage them. Kung ako kay Inday, pasong-paso na ako sa mga tiwala na binasag ninyo dahil binigyan ka na pambari 4. Sorry ha, kung ano Sorry.
No need to apologize. No need to apologize. Para mawala yung bias na tanggalin na lang kita muna sa screen sa paningin ko. Look at Pambari 4. Kahapon sinampal ako ng isang comment na ba't ka ba nakikialam? Di ka naman Cebuana, hindi ka naman taga Cebu. Bakit? Hindi ba on national TV nakita si Pambari 4 kung paano niya iwinigayway ang kulay berde o yung ipinilit niya ang sarili niya sa entablado para sumampa at maitaas ang kamay ni PRRD? Bakit hindi ko gagawing or halimbawa si Pambari 4 na isa sa mga traidor o nagpalit ng kulay o nagtaksil sa kanyang direksyon na tinatahak. 'Di ba? Maraming ganyan. Ilang Pambari 4 ang gusto nating makita sa susunod na election, local or national. Sige nga. Tingnan mo na lang si Isko Moreno. Oh, 'di ba? 'Di ba? Yung kay Pam, balikan ko lang Pam, kulang yung sabi mo Hindi nyo napansin, ang Pambari 4, ginamit niya yung hakbang ng Maysog. Yun. Ginamit niya ang hakbang ng Maysog. Tapos Ang ngayong gobernadora na siya, biglang tinalikuran niya at halos isukan niya. Yeah, ano mga dahilan niya? Of course, I need to work together with the executive. Okay, no one is telling you not to work with them, pero balikan mo, lingunin mo kung saan ka nagsimula at kung paano ka nakarating dyan sa rurok kung nasaan ka ngayon. Hindi mo sasabihin, the people chose me. No! No! Inagaw mo yung krayolang berde. Tama. Para sabihin mong, Alam mo, ako I've been saying this, no? Ever since I came out against Pambari 4, no? Hindi ko na lang muna i-narrate ano yung relationship ko, but it was very personal to me, no? When we left her. Ngayon, kasi, why? Pambari 4, ang ginawa niya, yung pagiging trying hard copycat niya kay Gwen, no? Ibang issue yun. Ang issue ko sa kanya, Pam at Marlon talaga, iba yung traidor Iba yung traidor at iba yung betrayal. Kasi pag tinraidor mo, parang hindi pa yan mas mabigat yung betrayal. Kasi, halimbawa, ang politika, balimbingan yan For instance, si Gwen Garcia, okay? Before the 2016 elections, binay na binay yan. April of 2016. Okay? Until April of 2016. Bumaliktad siya kay Duterte, April 11 of 2016. March 9 yung election. Yun ang balimbingan. Okay. Ngayon, unit team siya in 2022, si Gwen Garcia. Okay? Ngayon, nanalo si Bongbong Marcos. Nag-away si BP Inday at si Sara Duterte. Kumampi ngayon si Gwen doon kay Bongbong Marcos. Ayun ang balimbingan. Okay? Pero yung kay Pambari 4, that's the betrayal of the most egregious, unacceptable form. Why? Because all along, hindi siya DDS. All along, hindi siya Duterte. Binudol niya ang matanda. Binudol niya si Inday Sara. Talagang she was chasing her all over Cebu pag nandito. Sinuot niya yung kulay na berde. Winagayway niya ang pangalang Duterte. Tapos ngayon, colorblind ka na at hindi DDS ang nagpapanalo sa iyo because the Pinks also voted for you, allegedly according to you, and that you are colorless at colorblind. Yun ang betrayal. Grabing treachery. Ilang beses nagpunta dyan si VP Sara? When did she ever extend the courtesy to even face her and shake hands with her? There you go. Mabuti pa kami. Mabuti pa kami na naupuan kami ni VP Sara kahit ilang minuto lang, less than maybe an hour or so. Kumpara sa kung paano niya ipresenta ang sarili niya, baka nga advance party pa siya every time nalalapag si Marcos dyan sa Cebu. Diba? Hindi ba natin ito nakikita on national level para sabihin ninyo, I cannot have a say just because I'm not Cebuana? Ito na lang, Pam. Nung nanalo siya, anong unang ginawa niya? Pumunta sa Malacanang. Merong event doon. Yakap-yakap ni John Vic Rimulya. Nagpa-picture with Bongbong Marcos. She never issued any statement thanking the Vice President. She never went to Davao to thank the Dutertes. Kung ako
yun, any sane person, no, na alam niya kung sino ang dahilan ng pagkapanalo niya at bakit siya nandyan ngayon, should have the decency, no, and the humility to personally thank all those people. Sa mga kapapasok lang ulit na mga nagtatanong sa BRC, hindi po tuloy ang BRC hearing today. And instead, kasi hindi nga tuloy, instead of Attorney Baligod na guest sana namin ngayon, bukas po abangan nyo at 8 a.m. dito sa third floor, bisita po namin, i-interview po namin live si Attorney Levy Baligod kasi nasa meeting lang siya ngayon At kung importante yung meeting na yan, hindi naman natin hindi naman para ipagkait yan kay Attorney Levy, no? And speaking of the Lindol, no, punta na tayo sa national. Bagay doon. Bukas yung pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Yun. Okay, Pam. Yeah, okay. Ito ko lang yan, Marlon, Pam. Very important. Di ba yung security threat, sabi ni Win Gatchalian, mayroon daw na mga individual, no, na security threat at mga armado daw. Armado daw ng mga individual. Biro mo. And based on what intelligence? Matibag. And yun daw mga armadong yan, yung threat na yan, nanggagaling daw sa side ng mga sundalong, yung mga dating sundalo na tinatawag nilang kargador na may hawak ng totoo at first-hand experience and information at mga sagot sa flood control corruption. Kuyang, Marlon, para ba i-risk mo na yung sarili mo tapos mangangahas ka pa na may armas ka at magte-threaten ka pa? And then, sino yung sinasabi nilang Intel? Na Celeron processor pa yata, kuya. Yung Intel. Kanino Kasi, nanggaling? Intel sa Bisaya pa, may iba, bastos yan Intel inside. Hindi, yun? Processor, Windows processor. Ang tunay nga na threaten, yung nasa Malacanang. Kasi talagang nalalaman na ng publiko at saka nabubunyag na yung kung sino yung punot dulo ng korupsyon na ito. At hindi ang tao ang na-threaten. Gusto nga ng tao malaman yan di ba? Bakit nyo kailangan hadlangan yan? Ginagawa nyo lang dahilan yan para mapigilan nyo yung pagdinig sa ilalim ng Marcoleta investigation sa flood control. Marlon, kuyang, tignan ninyo yung panahon, yung oras mismo na nag-double time sila sa pagkakait kay Senator Marcoleta at sa grupo nila APC ng pagdinig ng Blue Ribbon na yan. Yun yung panahon na sinabi nilang meron pang plus 14 na lalabas. Diba? Parang doon sila threatened na doon nila inisip na totoo nga. Kasi kung may lalabas pa sa plus 14, tapos hindi sila convinced sa existing 18, siguro mas nabuo ng mga kawatan, ng mga involved na hindi pa nga lumalabas si ganito Kasi sabihin natin ang bagadero ko nandun pa sa plus 14. And now that they mentioned na merong batch 2, doon na sila na-threaten. Naku, baka dito na lumabas yung bagadero ko talaga. Di ba? They were so threatened, Pam. They resorted in ad hominem attacks na talagang hindi karapat-dapat na binibigkas ng isang senador in the halls of the Senate. Yung Erwin Tulfo, yung Rafi Tulfo. Kaya ngayon, Pam, alam mo, saludo ako kay Attorney Baligod. Ever since they came out, he was very, very prim and proper, very, very respectful, very, very polite, very, very legally academic doon sa kanyang mga posts. Pero anong ginawa ngayon ni Attorney Baligod? He is beating them in the game, no? Ng mga tulpo na bardagulan. Attorney Levy, saludo ako sa iyo. Grabe na magbardagol si Attorney Levy ngayon. Yung legs daw, pagandahan na lang ng legs. Erwin Tulpo, Rapi Tulpo. Totoo. Kasi parang sabi nga, Pam, no? Alam mo, ito di ba, hindi ko pa na-post, no? May inindak kami, no, ng mga Cebuano lawyers, no? Kasi we already have a Maisog Lawyers Subgroup, no? Mga Young Lawyers Association of Cebu members, lawyers 40 years old below, no? Inindak namin sila nung ilang araw na nakalipas, about 6-7 of them. Alam mo anong sabi nila? Sabi nila, Sir Ibi,
hindi na kami nagpo-post ng mga legal argumentation. Hindi na. Kasi walang makakaintindi, number one. Number two, mayroong nakakaintindi pero ayaw lang talagang umintindi. And they are talking about the Pinklawans, the Duterte haters in the legal community in Cebu kasi ang dami niyan eh. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, binabardagol nila. Yung mga Dilawan lawyers at Pinklawan lawyers, hindi na sila sabi na, dahil, you know why? Kasi mas nagtatraction pa sa mga tao at mas naiintindihan sa mga tao yung ganong klase. Because the people now are seeing na binabardagol na nitong administrasyon ni Bongbong. You look at Claire Castro. Mag-academic debate ka ba kay Claire Castro? Kay Melvin Matibag. Makikipag-academic debate ka ba? There you go. Diba? So, and I think this is a wise decision on Attorney Baligod na lagyan ng kunting humor, lagyan ng kunting pang-iinsulto at ilabas nila ang kabayanihan ng mga former Marines na ayaw nilang tawagin na mga former Marines. Ngayon. We're waiting for Raffy Tulfo to release an apology statement doon sa pagtatawag niya ng kargador sa mga dating mga sundalo. Hanggang ngayon hindi niya ginagawa. 'Di ba? Yung ang kapatid mo nag-damage control, hindi tinanggap ng tao. 'Di ba? Pero bakit naman ikaw hindi mo gawin? Nakakahiya naman sa iyo na ang dangal-dangal, ang rangal-rangal na puro alam mo 'yon, yung sa ganitong legs ng isang sundalo na naninirahan sa kagubatan, kuyang, na maaaring wala kang kulambo, na maaaring puro kagat yan ng insekto, hiyang-hiya naman kami sa legs ng mga babae mo. Diba? Kasi ganun yung humor na gustong sabihin ni Attorney Levy. Tapos, puntahan niyo po, ang laki na rin ng inangat ng kanyang followers dahil nga they saw him as credible source of information, lalo dito sa kanyang ipinaglalaban na to. At hinahamon... Hindi basta-basta yung sinusuong na panganib ni Attorney Levy, ganun din ni Congressman Mike Defensor. 10 na kanilang pamilya, no? So, saludo sa inyo, Attorney Levy and so Mike. At maraming nakikipaglaban din, Marlon, na nasa likod lang at wala sa camera front stage, no? But we have to go back to Raffy Tulfo, no? Marlon, no? Let us not forget, Erwin Tulfo, at one point in his being an American citizen, served under the American military. Ano ba yun siya? US Navy ba yan? O US Army? Or ano ba? Well, hindi na niya ma-flex yan kasi nga in question yung paano mo nakuha yun. At yung mga Tulfo, anak ng isang military official. Ano ba? Ang tatay nila, former soldier. Holy shit. Wow. Diba? Tapos ganyan ang pag-aasal mo sa mga kabaro mo dapat. Diba? Yung dapat same level of respect ibigay ninyo kahit ibang bansa yung pinaglingkuran ninyo. Ikaw nga, Erwin, hindi naman Pilipinas ang pinaglingkuran mo eh. Diba? Ibang bansa pa, fraudulent mo pa nakuha. Diba? Yun yung babalikan ninyo. Kapag alam ninyong meron kayong mga itinatago sa mga closet ninyo, ang balik nyo dyan, although hindi natin gina-justify bakit ka may multo sa may multo ka dyan na itinatago. Ang balik mo lang dyan is katotohanan. Yung paglilingkod ng may paninindigan, may prinsipyo. Kaya lang para naman, Diyos ko, i-ad hominem mo, tapos sisigaw-sigaw ka ng point of order, ad hominem yung wala kayong alam sa batas. Well, pinatunayan nyo ngayon na wala talaga kayong legal background. Yung interpretasyon nyo na lang ng pang-aagaw nyo ng pwesto na 22 yung ginamit ninyong mayorya. Ito pa Marlon, munti ko na makalimutan, no? Meron akong nabasa, naglabas daw ng statement si Win Gatchalian na the Constitution will still be followed in the impeachment. 16 pa rin daw yung numero na kailangan makonvict si VP Sara Duterte. Kung ganon, na 16 pa rin out of the 24 kung saan nagtatago si Bato, nakakulong si Jinggoy, why is it hard for you to accept the fact na applying that statement to what is happening to the Senate now, ang majority pala,
dapat 13, hindi 12. Again, to give you an answer, because Win Gatchalian is a willing idiot dito sa larong ito para magbobobobohan at magtanga-tangahan na sila ang legal na na girlfriend ng Senado. Di ba? Na hindi ka acting boyfriend lang. Di ba? You know, ito yung worst kind of ito yung worst kind of performance. If you allow yourselves to be willing victims and willing idiots for display. Dagdagan ko Diba? na yung winning idiots mo, Pam. Sila yung mga puppet senators ng Palasyo ng Correct. Malacanang. Senate of Na Malacanang. anumang pindot, anumang susi na gustong gawin ng Malacanang, talagang susunod at susunod sila. Pag sinabing kahol, kahol. Pag sinabing kakain sila ng ebak, kakain yung mga yan. Ang problema, hindi nila naiintindihan yung sinusulong ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat ang Senado ay isang independent Senate institution. Marlo, pag sinabing play dead, play dead. Oh. Aso lang no? Play dead. Uy, pero binura daw niya yung post na yan. Actually, Yun. Binura daw. binura Diba? daw. Because siguro delete na-call out siya na, huy, meron tayong... Oh. But then, that's already very telling na alam nilang So, illegal sila. So, ganyan sila kabobo. So, ganyan sila pilit na ipa-kondisyon yung mga tao. Pero, alam na natin na people are not buying it already. Come on, even the international community is not buying it. Why are you impeaching the second highest officer of the land who has the highest net satisfaction and approval ratings? Why are you not impeaching the president who has negative 15 satisfaction rating tied to this, biggest corruption in the history of our country? Ikaw, kahit ordinaryong I'm no disrespect sa mga habal-habal driver, at sa mga obrero, yung mga construction workers, no disrespect, no disrespect. Pero alam naman natin na hindi talaga sila masyado sa mga usaping legal, kaya nagtatanong sila at nanonood sila, no. Pero even them, Marlon, they are asking me questions. Sinasabi nila, boss, bakit si Inday ini-impeach? Si Marcos negative na. Bakit si Inday ang ini-impeach nila? Alam mo yun, Marlon? Yung ordinaryong Pilipino sa baba na hindi katulad natin na almost 24/7 nasa social media at alam natin yung mga current issues of the day by the hour. Kasi nagtatrabaho sila. Even them, nilalapitan ako at tinatanong ako, boss, bakit ini-impeach Inday? Grabe ng rating ni Inday. Si Bongbong minus 15. Yung pinsan ni Bongbong na si Martin, yung corrupt. Ngayon na may kaso na, pinsan buo ni Martin. Bakit ganyan, boss? Di ba? Kaya yun, it's just a fraction of the entire sentiment of the Filipino people. That's why they are... Mayorya, kuyang. Oo. Diba? Because these people are not willing idiots. Yes. Diba? Nakagaya ni Win Gatchalian. Gusto ko naman palitan yung binitiwang salita ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Isigaw naman natin, walang ya naman kayo. Bongbong Ay, Marcos. walang yan talaga yan, Marlon. At nakita mo yung clip doon sa earthquake na nagsasalita siya tapos parang mayroong humangin doon at tumatawa-tawa lang ang putang ina. Grabe. At baka masama sila sa casualty. Dapat nasama ka na sa casualty, putang inang bangag ka eh. You know, yun yung demeanor ng isang taong walang masabi at walang handang sabihin. Insensitive, walang handang sabihin. Hindi niya gusto na nandun siya sa sitwasyon na yun. Yun yung basa ko dyan. You think so? Ay, sandali lang, nawala ba ako? Wala, nandito ka pa naman. Nandito ka pa naman sa puso ko. Yan. Wait lang, hindi ko makita yung sarili ko. Ayan. Kalikot ka sila, kalikot. Ay. No, I wanted to share the clip na sinabi ni Kuyang para lang before we end, meron tayong
inspirasyon pa bang makikita ko? Kasi Marlo, gusto kong dagdagan yung sinabi mo na sa susunod, itong sonang paparating niya, nasisimplihan daw at wala ng red carpet at mga pasigar gown na. Ewan lang natin kung 20 million pa rin ang worth ng kakainin. Dapat nga dyan pagkatapos ng sona, wala nang kain-kain eh. Diba? Dapat hindi na gano'n. Well, baka nga Marlon ang sabihin niya, hiyang-hiya na ako sa inyo. Sana Baka gano'n na lang. Baka pa wala nang pakain, baka may Dora yung isi-serve. Ay, What baka naman? baka sasabihin ni Marcos, kakatok na lang sa mga hotel rooms ninyo. Baka ganun no? Hindi, ito yung sinasabi ni Kuyang Ibi. Mga tulong, Wait lang. wala naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Baka ano tayo, masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga yung mga nakita natin, wala naman sa Ito yung sinasabi ko. Wala siyang masabi dahil wala siyang sasabihin. Yung excuse niya ng yung excuse niya ng paglinga-linga is because ayaw niya na nandun siya sa sitwasyon na yun. Dahil Hindi niya gusto na nandun siya sa lugar na yun. dahil hindi niya sinasapuso yung pagbisita niya ron. Hindi niya sinasapuso na talagang nakikirami siya sa mga biktima nating kababayan. Ang tawag dyan is the lack of empathy. And the only, I think, to me, requirement, no, para magiging mabuting leader ang isang tao is that sense of empathy. You can learn governance, you can learn the laws, you can learn management, you can learn everything. It's all in the books. But empathy, you cannot teach that to a person. It has to come from you based on your experience since you were a child. Kaso ito yung Nepo baby, si Bongbong Marcos. So he will never have that in his soul, yung empathy to the plight of the ordinary Filipinos. And we see that already in so many times. Diba? Yung bata pa lang siya na yung inaalala, no? Kasi bata pa lang siya, nakakitaan na ng weakness. Di ba? Weak ka na talaga nung bata ka, Bongbong. Ewan ko sa'yo. Weak siya as a leader, no? Pero he's quite a strong guy in terms of his personality. Imagine, 17 years old pa lang siya nag-cocaine, hanggang ngayon, 68 years old na siya. O, di strong siya. Ilang beses na siguro siya nakapag-encounter ng kung mga ano-ano dyan, no? Pero andyan pa rin siya. And speaking of coke, desisyon ng Supreme Court doon sa mandatory na sa kanya. Pagpa-hair follicle drug test. Yun. Yun. O yung sa Supreme Court, yung pagbabasura ng isang petition ng isang teacher tungkol dun sa constitutionality nung 12, yung paksyon ni Win Gatchalian, sinabing binasura kahapon. Hindi po yun kabuuan o sagot para sabihin natin na yung laban between Yun na yung ruling. between Win Gatchalian faction and Alan Peter Cayetano faction is solved na. Ang gusto lang sabihin dito ng Korte Suprema wala ka sa eksena para magsampa ka ng kaso, 'di ba? Yes. Hindi ka aggrieved, or I don't know if that's the right term. You're not aggrieved to the party. Wala kang eksena diyan, hindi ka apektado diyan at hindi ikaw ang para magsampa ng kasong 'yan. Yun lang yun. It was dismissed for lack of legal standing, no? Walang legal standing na sampa ng petisyon na yon, yung petitioner na yung I don't know, itong EPAL na to, no, pangalawa, 3 beses na ata yan magsasampa, no. I hope somebody will file sa kanya kasi ilang beses na rin yung na-dismiss, no. So the case he filed was for the Supreme Court to decide na valid yung 12 na quorum ni Win Gatchalian. Okay? It was dismissed by the Supreme Court not because of merits, no, but because the petitioner lacks the legal standing to file such petition. Therefore, the court did not acquire jurisdiction
of that petition. So, ibinasura yun. Wala kang personalidad, wala kang eksena, hindi ka kasali sa kwentuhan. Ibig sabihin, huwag kang umipal dito, putang ina mo. Alam mo, teacher ka, senior high, mag-i-epal ka dyan sa Supreme Court. Samantala yung EDCOM report natin, less than 1% of our senior high student ay mayroong functional literacy. Meaning to say, 99% or more. Well, there you go, because tingnan mo, yung guro, kulang din sa pag-unawa. Lack of understanding, lack of knowledge, and Walang siyempre, comprehension. ang kabaliktaran ng lack, kakulangan niya, no? Ito naman, abundance. Abundance sa may sense. Huwag niyo kalimutan. May Wag mo sense. na abundance, Marlon. I-share ko na sige lang po yan. na yung may mga statistics na lumalabas ngayon among the Southeast Asian countries, ha? Na? Dalawang very interesting statistics, no? Among ASEAN countries and Asian countries, the Philippines has the highest number of single individual na walang karelasyon. Kainis yung may sent na nga lang ang ilabas mo. Second, Bigla ako napaligod kay Pam. about you because it is related somewhat. No, maybe it's related, maybe it's not. It's not causation, but probably a correlation. On the second statistics, ano ba yung pangalawang statistics? Ano? We have the Philippines among Asian countries have the highest number of LGBT individuals. Pinakamaraming singles at pinakamaraming LGBT ang Pilipinas. I'm pretty sure may single dyan sa Senado kasi nga hindi siya nanalo kahit win siya